isang magandang umaga. So, as usual, nandito na naman ho tayo, no? Magsama-sama tayo sa isang magandang topic na naman for today. So, gaya ng nakikita nyo, nandito na naman tayo sa kalsada because everyday nga sa atin, sa buhay natin, sa hanap buhay, no? Family first and everything. Put first the God, the Lord, and then second the family, and the third ones is yung obligation. So, right now mga kasama, inaanyayahan ko kayong makinig na naman, no? At samahan nyo ako sa isang magandang topic ngayon dito sa Lakbay Aral with JRB. So, may sasagutin lang tayo na isang mensahe na humihingi ng particular na tulong sa atin, no? Regarding dun sa pagiging accurate, no? Accurate puncher ng ating mga alaga. Paano nga ba to nagagawa? At ano ba yung mga eksplanasyon sa kabila nito? Kapag kinulang ka sa kanila ng tinatawag na tamang pagtuturo o tamang gabay sa kanila para sila ay maging accurate cutter, accurate puncher, sharpshooter, ika nga. So mapapansin nyo mga kasama, dito awang-awa talaga ako minsan sa mga tadero natin, no? So, bakit ako naawa minsan? Nandiyan kasi, madalits malimit, no? Nasisisi ang tadero. Yung minsan, nakikita nila, sa dami daw ng ibinigay na tawag dito na palo ng kanilang alaga. Bakit tila hindi umaayon o tumatama? Ni minsan ba mga kasama, nasubukan yung i-slow mo kung may mga particular na videos kayo at i-zoom out ninyo yung paa ng inyong mga alaga para makita the way kung paano sila bumigay ng ayuda, no? So, kadalasan kasi mga kasama, no, may sinend kasi sa akin na videos itong humihingi ng gabay. So, pinaunawa ko sa kanya, although maraming binigay talagang atake yung kanyang alaga, mapapansin nyo more on pakpak, and then ang pa bitin, minsan naman lagpas, no? So ang tawag ko dyan is sluggish, sabog, no? Ika nga, sabog talaga mamalo. Ngayon sabi ko sa kanya, sir, pansinin nyo po, inisa-isa ko, sinagaan kong i-slow mo, i-post, i-screenshots. Sabi ko, lahat ng binigay ng alaga mo, lagpas. Kung hindi lagpas, bitin, no? Kasi may kaugnayan yan mga kasama kung paano natin hinahandle ang alaga natin. Unang-una nga, sabi ko nga, kapag ganyan na hindi accurate magbigay ng ayuda yung ating mga alaga, particularly, may mga dahilan. Unang-una, yun nga, yung excessive training na tinatawag natin, nagma-muscle bounding sila, kaya sometimes yung pitik na, yung short punch na sinasabi natin, bitin. Minsan naman yung binibigay nilang long strike, lagpas, no? Kumbaga walang proportion, ika nga walang accurate na destinasyon. Bakit nangyayari yun? Baka naman sa way ng ating gawin o pagtuturo, no? Baka tayo ay umaasa lang sa spar, tayo ay umaasa lang dun sa tinatawag na tawag dito corded training procedure. Minsan naman sobra sa table workout, minsan naman talaga excessive training, no? Daming dahilan pero paano nga ba madedevelop natin yan? Kasi may dagdag pa siyang katanungan sabay ko na rin sagutin, na which is yung power ba, paano nai-enhance o paano sila napapalakas? Kasi ang tanong sa akin kung may supplement daw na makakatulong para magbigay ng enough power. Actually, lahat naman ng bitamina, tulong yan. As in, tulong, no? Hindi 100%. So, matutulungan ka. So, umpisa natin usaping power. Ang power, number one, para sa akin, genetic yan. Namamana yan, no? Pangalawa, ang power,
Depende yan kung paano mo binibigyan ng gabay ang alaga mo. Siyempre, nakukuha din ang pag-develop ng isang power through proper training, no? Proper conditioning, proper supplement, lahat yan magkakaagapay. So kung ang tanong mo sa akin kung pwede tayong mag-enhance, no? Yes, but it took time. So alagaan mo sila sa proper supplements, sabayan mo sila ng tamang training, no? Yung programang training ba sa kanila, tulungan mo sila. So kaya nga lagi kong sinasabi, experience is the best training procedure. Okay? Kasi unti-unti na-develop nila yung kakayahan nila dyan sa pamamagitan ng experience. So through the days, through the time, makikita nyo nag-e-evolve yung powers nila. So kaya nga lagi kong sinasabi, huwag pipilitin kung sa palagay nyo ay hindi pa akma o hindi pa ubra. Bigyan nyo sila ng panahon, bigyan nyo sila ng tamang care, alaga, no? Kasi kung nga sa prutas, kung pipitasin nating hinog sa pilit, maasim, yung iba mapakla, yung iba talaga mapait, no? So parang prutas lang yan. Kapag hinog na at tama ang hinog, o hindi siya hinog sa pilit o hinog sa puno, masarap, manamnam, matamis, at siguradong quality ang bunga. So ituring nyo pong ganon ang ating alaga. Gawin nyo ganon kasensitibo. Ngayon, usaping accuracy. Paano ba ang way ko para matuto sila magbigay ng accurate punching ability, no? Especially lalo na yung sa angatan, and then yung sa kanilang cutting, no? So paano? Diyan lumalabas yung salida na tinatawag ko. So kasama na rin yan sa pagbibigay ng experience sa kanila. Ang pagsalida, bibigyan ko kayo ng mga tip gaya ng gawi sa amin, 2 beses sa isang araw yan. So ginagawa namin yan sa gabi between 8 to 11, no? Hanggang sa matapos lahat. And then madaling araw between 2 to 4, no? Ngayon, sa gabi, ang sikreto ang sikreto natin yung makulimlim na ilaw. Yung tamang may bibigay lang ng ilaw pero hindi ganun kalakas. Hanggat maaari nga maganda yung amber light o yung kulay dilaw na makulimlim lang talaga, yung medyo madilim. Nang sa ganun, matutong mag-reflex yung kanilang mga eyeballs, no? Makikita nyo yan, nag-a-adjust sa gabi yan, lumalaki, lumiliit yung eyeballs nila, nag-a-adjust yan. So kapag nasanay sila sa ganung kakulimlim na ilaw at sinasalida nyo na sinasalida yan, makikita nyo unti-unti natututo ng diskarte ang ating alaga magbigay ng accurate multiple striking, no? So makikita nyo na na-adjust niya na yung sarili niya para magbigay ng isang accurate o akma na strike. So and then after the salida, ang salida natin is 4 times yan ginagawa, no? Hanggat sa makuha nila yung tamang perfect lift, no? Saka namin sila binibigyan ng isang spar. Single buckle out is enough. So tumama, kung magspanabayan sila, tumama ki hindi, awat. So in that procedure, every day na ginagawa, makikita nyo yung development. Ngayon, sasabihin nyo sa akin, sir, sa magugulang ba? Ngayon, sa magugulang, since matagal nga silang na-eco-cord, no? Kumbaga, kinakalawang yung abilidad nila. Kasi nga, after the molting period, no? Nandyan yung binibigyan na natin sila ng, although kailangan talaga nila heavy training, no? Para ma-achieve natin uli yung dating physical conditions nila. Sabayan nyo uli ng pag-refresh sa kanilang accuracy striking through procedure of salida. So yan ang gawi ko. Hindi ko alam yung gawi ng iba. Basta sa akin, kapag bata, experience ang binibigay ko. And then sa training, it's very light.
Kasi nga muscle bounding ang iniiwasan natin. And then sa magugulang naman, on the first period nila, periodically, ang binibigay natin is extreme training procedure and then enough resting to gain and recover yung kanilang muscles and ligaments. And then nandyan yung refreshment ng kanilang ability. Salida pa rin ang susi namin, no? So doon mga kasama sa ganong gawi, makikita nyo at kayo mismo, no, masusubukan at ma-analyze ninyo at mai-experience ninyo sa inyong mga sariling mata, to see is to believe nga, na sila ay nagde-develop ng kanilang accuracy ability. Saka ang naitutulong din ho niyan, kung ganyan kayo particular mag-train out, is syempre stamina regeneration, no? Pagpapataas ng stamina. So sa akin nga, ika nga mga kasama, ito ay pagbabahagi ho base sa aking experience at gawi. Ngayon, kung sa palagay nyong nakakatulong, absorb nyo. Kung sa palagay nyong hindi, ay kalimutan ninyo. Pero sabi ko nga sa inyo mga kasama, ibinabahagi ko sa inyo is yung mga gawi ko na nagbigay na sa akin sa tugatog, no? And then yun nga, ay malay nyo sa susunod kayo naman, no? At syempre galing dyan sa mga taktika ko, masaya akong binabahagi sa inyo yan kasi gusto ko may panibagong ako na makikita na nasa ibabaw. Ngayon, yung mga ibang nagko-komento rito ay nahanap nyo yung aking mga pinagdaanang eksaminasyon. I'm sorry to tell mga kasama, dito sa YT, kay Meta sa FB, hindi talaga tayo makapag-post out dyan. Kahit sa message nga, sa messenger natitrace out. So bawal na bawal. Ngayon, may ilan-ilan na akong mga naipo-posting doon sa aking Bilibili account, yung JRBGF, no? May iba kayong mapapanood doon kasi ngayon di ako makapag-update posting din doon dahil naghigpit din po yung application na Bilibili, no? Medyo nagre-restrict din sila kapag medyo ang content talaga natin ay medyo bloody. So kaya yun, di ko alam kung kailan tayo matatanggalan ng uploading suspensions doon sa ating Bilibili para lahat ng iniipon kong videos i-upload ko doon. So sa atin naman, open naman tayo, win or lose, nandoon ho yun. So observe nyo lang ho. Sabi ko nga sa inyo, ang sports natin is non-stop learning. Sa akin ho kasi, matalunan man tayo, basta as long as nakita kong nag-perform yung alaga ko, happy ko doon. Hindi ko tinuturing na loss yun. Ang turing ko doon, hindi lang umayon sa atin ang pagkakataon, no? Kasi hindi naman lahat ng oras atin. So ganun pa man, sa procedure ko naman na ibinabahagi kasi, lamang na lamang naman talaga rito yung aking winning percentage. Kaya masaya akong binabahagi ko sa inyo yan. Ngayon, dun sa mga kritiko ko, salamat sa inyo. Hanggang ngayon, suspended yung mga account ko. So thank you so much. Ganun lang yun. Pero ngayon mga kasama, hopefully yung pagtugon ko sa katanungan na yan, no, kay Sir Nolasco, sana napanood mo to. Maraming salamat sa katanungan mo. At least dahil sa katanungan mo na nakabahagi ulit tayo, no, ng isang kapupulutan na masarap na experience at kaalaman dito sa ating channel. Kaya sa mga kasama natin sa industriya na nagtitiwala ho sa channel ko, sa akin, sa mga proseso, marami kong nakikitang mga good feedback, no, good comment, na sila ay naaabot na nila yung dating din nila naaabot. Masaya po ako para sa inyo, no? Huwag nyong i-credit po sa akin yan mga kasama. Credit po sa inyo yan kasi kayo ang tumutok at naghirap sa inyong mga alaga. Ang sa akin lang, nagbahagi lang ako ng gawi at pinagkatiwalaan nyo. Sapat na po yun para sa akin at masaya ako sa naaabot ninyo. Kaya doon sa mga nagme-message, nagko-comment sa akin ng kanilang mga success sa larangan ng ating industriya, dahil doon sa mga gabay na binahagi natin, ay salamat po at in-update nyo ko. Pero sabi ko nga, all the credits
belongs to you. Hindi na ho sa akin yan. Kasi po, kayo ang nag-asikaso niyan, kayo ang gumawa niyan. The only share ko is binahagian ko kayo ng tamang pamamaraan na sinubukan nyo. So, kaya ang all credits niyan sa inyo. Dahil kayo po ang naghirap niyan, hindi po ako. Ang tanging binigay ko lang po talaga is gabay. So, salamat sa tiwala. Most likely, yun ang pinagpapasalamat ko, yung tiwala na binibigay nyo sa akin. Kaya, kung gusto nyo na magagandang kaalaman, kapupulutan ng estratehiya at idea, manatili po kayong nakasubaybay dito sa ating channel sa Kaalamang Natural TV. Kaya yung mga napapadaan po sa wall natin na hindi pa nakasubscribe, subscribe na kayo, hit nyo na rin notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos na ipopost natin dito, no? At nang sa ganon, tayo ay lahat magkaroon ng magandang pundasyon sa ating industriya. Kaya muli po, ito po si Mr. JRB, ang nag-iisang Mr. Natural ng Pilipinas. Magandang umaga po sa inyong lahat.